Sabi po doon, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasahan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Tayo pong lahat ay po. Lord, maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming mga espiritual na paningin at pandinig, O Diyos, upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy namin maunawaan ang iyong mga salita, O God, sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy, O God, na magpapaunawa ng iyong mga salita, O God, upang sa gayon po, Panginoon, ito po'y magkaroon po ng bunga sa aming mga buhay. At patuloy po kaming mapalakas, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo rin po ako. Yung lingkod, Panginoon, wala po akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran ng iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa buhay ko. Panginoon, dalangin ko po, God, ang iyong salitang mamumutawi sa aking mga bibig. Lalabas, Panginoon, ng may kapangyarihan, Panginoon. Mayroong anointing, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nananampalataya po kami na ang sinabi mo sa iyong salita, kung saan ang dalawa o tatlo nagkatipon sa iyong pangalan ay nanduroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya Lord, nananampalataya po kami. Nandirito ka, Panginoon. Higit pa po kami sa dalawa o tatlo, O Lord God. Kaya kami nananampalataya, O Diyos, nandirito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng kaluwalhati at pasasalamat. Sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sa umagang ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay Sino po ba ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Amen. Dito po sa ating binasa, ang sabi po doon, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat. So makikita po natin dito na sinasabi ng Panginoon, kapag yung pagmamahal natin sa ating mahal sa buhay ay higit na mas mataas kaysa sa pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo karapat-dapat kahit kailan para kayo. Diba? Masakit na yun po yung katotohanan. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, yung level. Yung level ng pagmamahal mo. Nasaan ba ang level ng pagmamahal mo sa Diyos? Nandito ba? O nandito sa taas? Kasi kung ang pagmamahal mo sa mahal mo sa buhay, nandito. Tapos ang pagmamahal mo sa Panginoon, nandito. Hindi ka karapat-dapat para sa Panginoon. Malinaw na malinaw po, ang umibig sa kanyang ama at ina nang higit sa akin, si Jesus ang nagsasalita doon. Ang iniibig sa kanyang mahal sa buhay nang higit sa akin, sabi ni Jesus, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Amen? Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kapag minamahal mo nang higit kay Lord, yung mga mahal mo sa buhay, hindi ka karapat-dapat para kay Lord. Amen? So dapat po na ano po tayo, magmuni-muni sa sarili natin. Mas higit ba nating mahal ang ating kapwa kaysa kay Lord? Paano natin masasabi ngayon kung mas higit nating minamahal ang ating mahal sa buhay? Sa paano paraan? Mas pinaglalaanan natin ng time ang ating mahal sa buhay. Di ba? Nakikipag-usap tayo sa kanila, nakikipaghalubilo. Pero pagdating kay Lord, may time ba tayo makipag-usap kay Lord? Yun yung tanong eh. Kinakausap ba natin si Lord sa pamamagitan ng panalangin? Hinahayaan ba natin mangusap si Lord sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos?
Sinasamba ba natin si Jesus Christ upang mabigyan natin siya ng kagalakan sa kanyang puso? Nagagawa ba natin yung mga bagay na yun? Ngayon, kung hindi natin yung nagagawa, mas nagkakaroon tayo ng time para sa tao. Ibig sabihin, hindi tayo worthy para kay Lord. Amen? Masakit po yun ang katotohanan. Pero yun ang totoo na sinasabi ng salita ng Diyos na tayo, kapag masigit yung ating pag-ibig para sa tao, at yung pag-ibig natin para sa Panginoon nandun sa baba, hindi tayo karapat-dapat para kay Lord. Amen? Kaya kapag hindi tayo naging karapat-dapat para kay Lord, saan tayo pupunta? Maasahan ba natin pupunta tayo sa langit? Hindi. Kasi mas binibigyan natin, pinagtutuunan natin ng pansin ng tao. Hindi masamang mahalin ng tao. Amen? Kasi sabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Pero ano yung nauna doon? Anong utos yun? Yung pinakamahalaga sa lahat. Ano? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yan ang pinakamahalagang utos sa lahat. Amen? Ibig sabihin, ang pag-ibig natin, nandun talaga first priority talaga si Lord. Amen? Hindi lang siya second priority. Hindi lang siya second option. Kasi minsan ginagawa natin option lang si Lord. Kung kailan lang tayo nagkakaproblema, saka tayo nananalangin. Tama po ba yun? Na kung kailan tayo nagkakaroon ng mga gusto, saka tayo nagpe-pray kayo, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Pero kapag wala tayong problema, nandun tayo sa kasaganaan, nandun tayo sa katagumpayan, hindi natin tinatawag si Lord. Diba? Masakit yun para kay Lord. Amen? Siya yung tumubos sa atin, isinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Nagpapako siya sa krus, tiniis niya ang lahat. Nagpatusok siya ng koronang tinik sa kanyang ulo. Imagine ninyo, tusukin ka ng koronang tinik sa ulo. Gaano kasakit? Ang tusukin ng koronang tinik sa ulo at tumutulo ang dugo. At siya'y lalatigoy sa likod. Kapag siya nilatigo, pagtanggal ng latigo, ang lahat ng laman sumasama. Gaano kasakit yung tiniis ng Panginoon para sa atin? Dahil gano'n niya tayo kamahal. Pero ang tanong, yung pagmamahal ba yun ng Lord? Gano'n din ba yung pagmamahal natin para sa Kanya? Dapat natin tanongin yung ating mga sarili. Kasi kung yung pagmamahal natin para sa Panginoon ay hindi na yung gano'n katulad ng dati. Dati, nung tinanggap natin si Lord, excited tayo. Lord, pupunta ako sa gawain. Magpe-pray ako, magbabasa ako ng Biblia. Pero habang tumatagal, nawawala na yung fire. Yung apoy sa puso natin, nawawala na. Unti-unti nang nag-aandap hanggang sa mamatay. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Hindi sinabi ni Lord na huwag mong mahalin yung ama at ina mo. Hindi niya sinabi huwag mong mahalin ang kapatid mo. Ang sinasabi niya, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin. Amen? Malayo-malayo po yun na yung bang sasabihin natin na, ay, ganun pala yun, no? Paano yan? Hindi ko na mamahalin yung hindi po ganun. Ang sinasabi ni Lord, yung level ng pagmamahal mo dapat nakaangat para kay Lord. Amen? Dahil kapag hindi ganun yung pag-ibig mo para kay Lord, hindi ka talaga karapat-dapat para kay Lord. Amen? Sabi nga doon sa Luke chapter, sabi doon, sa Luke chapter 14, ang sabi niya, 14:26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So kapag tayo, yung pagmamahal natin sa mahal natin sa buhay, sa ating kapwa ay humihigit, masyadong mataas. Pero si Lord nandun na sa baba, hindi tayo pwedeng maging follower ni Jesus. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod ng Panginoon. Kasi dapat, ang level ng pag-ibig natin para kay Lord, nandun talaga sa pinakataas. Amen? Kaya nga kapag ganon, kapag ang pag-ibig mo ay higit yung mataas talaga, ibig sabihin, siya ang nasusunod sa buhay mo. Hindi yung iyong sarili, mga desisyon. Kung ano yung desisyon ng Diyos para sa iyo, yun ang susundin mo. Hindi yung desisyon mo para sa sarili mo.
Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, kailangan i-check natin sa sarili natin. Mahal ba natin talaga si Lord? Mataas ba talaga yung antas ng pagmamahal natin? Kasi si Lord lang yung nakakakita ng puso natin eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na si Jake hindi niya talagang mahal si Lord. Hindi ko naman nababasa yung puso niya eh. Si Lord lang yung nakakalam ng estado ng pagmamahal niya para kay Lord. Amen? Bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng sabihin kung gaano kataas yung antas ng pagmamahal ng bawat isa para kay Lord. Amen? Si Lord ang nakakakita ng sitwasyon ng pagmamahal mo para sa Kanya. Nakikita ni Lord kung talagang mahal natin si Lord ng todo-todo. Amen? Kasi nga, kung sa pagpe-praise pa lang, hindi nga tayo nakakaano eh. Di ba? Hindi tayo nakakapagtaas ng kamay. Paano mo masasabing mahal mo si Lord? Parang, ano eh, alanganin ka pa eh. Ano yun? Di ba? Kaya nga, sabi ni Lord, ang sino mang umiibig ng higit sa kanyang mahal sa buhay, ng higit sa akin, ay hindi talaga karapat-dapat at hindi pwedeng maging alagad ko. Amen? Pangalawa, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Ano bang ibig sabihin ng krus? Ang krus, ibig sabihin nito yung mga pagsubok at problema na yung pinagdadaanan sa buhay. Kung hindi ka marunong magpasan ng problema sa buhay mo, hindi mo kailanman masusunod si Lord. At hindi ka magiging karapat-dapat para sa Kanya. Kasi ang buhay natin bilang isang mananampalataya, hindi ito isang buhay na puro na lang kasaganaan. Hindi ito buhay na puro payapa, puro masagana, puro yung saya. Hindi ganoon ang pamumuhay Kristiyano. Ang pamumuhay Kristiyano may kaakibat yan na pagsubok. Amen? Tandaan natin ito, na tayo bilang mananampalataya, dadaan tayong lahat sa problema. Amen? Bagamat iba-iba yung problema na pagdadaanan natin, dadaan tayo sa problema. Amen? Kaya nga dapat tayo maging ready na magpasan ng ating krus. Dapat tayong maging handa na harapin yung problema na ating kakaharapin. Amen? Hindi natin pwedeng iwasan ang problema, mga kapatid. Kasi nga yan yung naging palatandaan na talagang tayo ay follower ni Christ. Na kaya nating pasanin ang problema. At kapag handa tayong pumasan sa problema, handa rin tayong sumunod sa Panginoon. Amen? Kasi nga kung sa problema pa lang, ayaw mo na paano ka susunod kay Lord? Ang pagsunod kay Lord, may kasamang problema. Paano ka susunod kay Lord kung hindi mo papasanin ang problema? Sige nga, iisipin nga natin yun. Kung ang pagsunod kay Lord, may kasamang problema, pagsubok, at hindi mo nirig ang sarili mo na magpasa ng problema, paano ka susunod kay Lord? Amen? Kunting problema lang, ayaw ko na. Hindi na, ayaw ko nang maging Kristiyano, ayaw ko nang magsimba, ayaw ko nang maglingkod kay Lord, puro problema. Hindi ganon. Ang tinuturing ni Lord na karapat-dapat para sa Kanya ay yung Kristiyanong handang sumuong sa pagsubok. Amen? Kahit na gaano karaming pagsubok ang iyong haharapin, tumutuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Amen? Kahit na anong problema nakikita mo dyan, ano man ang sitwasyon, tutuloy ka pa rin. Hindi yung mga problema na kinakarap mo ang hahadlang sa'yo. Bagkus yan yung magiging instrumento upang ikaw ay mas lalo pa na magpatuloy. Amen? Huwag nating hayaan na yung mga pagsubok na yun magiging instrumento para tayo ay tumigil. Bagkus, gamitin natin ang mga problema niyan para tayo ay mas lalong ma-encourage. Mas lalo nating mapalakas yung sarili natin. Ay, Lord, kahit marami akong problema, Panginoon, alam ko kasama kita eh. Kapag kasama kita, Panginoon, alam ko, kahit na may bagyo akong dinadaanan, alam ko, papapayapain mo yung bagyo na yun sa buhay ko. Di ba naalala niyo yung mga alagad, sumakay sila sa bangka, kasama nila si Jesus nakatulog, biglang umalon, bumagyo, tapos sabi niya, Lord, lulubog na tayo. Lord, malulubog na tayo. Tapos bumangon si Jesus. Tumigil ka, hangin.
Ano nangyari? Tumigil ang bagyo. Sabi ni Jesus, nasa na yung pananampalataya niyo? Kunting bagyo lang, natataranta kayo. Amen? Kaya nga sa buhay nating mga Kristiyano, kapag mayroon tayong mga pinagdadalang pagsubok, huwag tayong magiging, yung taranta. Yung parang nararatel tayo, Lord, paano ito? Paano ito? Ang dami kong problema, Panginoon. Ang dami kong pinagdadaan ng pagsubok, Lord, paano nang gagawin ko? Hindi dapat gano'n. Dapat, kapag may mga problema po tayo, sa Panginoon tayo lumapit. Amen? Huwag na huwag po tayong lalapit sa tao, maunang lumapit sa tao. Kasi ang tao, hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa'yo. Tama po ba? Kahit ang pinaka-close friend mo, hindi mo yan 100% sure maiintindihan kanya. Pero kapag kay Lord tayo lumapit, 100% maiintindihan kanya. Amen? Tutulungan kanya. Amen? At sasamahan kanya sa pagsubok. Hindi ang tao, kapag sinabihan mo ng problema, hindi kanyang sasamahan until the end. Darating sa punto ng buhay niya yan, iiwanan kanya. Pero si Lord, kapag siya ang sumama sa iyo sa problema, sasamahan kanya hanggang dulo. Amen? Hanggang malagpasan mo ang problema. Amen? Kaya nga tayo po, bilang mga Kristiyano, kung hindi tayo magiging handa na tanggapin ang problema na ating pinagdadaanan, hindi tayo kailanman makakasunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon may kasama pong pagsubok. Amen. Kaya dapat nating i-ready yung sarili natin. Na kapag may problema, hinayaan niya ni Lord sa buhay mo. Upang sa gayon, matest niya kung ikaw ba'y magpapatuloy pa ba sa Panginoon? Sa gitna ng pagsubok. Amen. Yun po yung tatak ng pagiging isang alagad. Yung ready ka na makipagdigma, makipag-battle. Amen? Sabi nga doon sa Luke, sabi niya doon, kung ang isa sa inyo nagbabalak magtayo ng tore, hindi pa uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos niyon. Amen? Parang katulad po niyan, pag ikaw gusto mo magpatayo ng isang gusali, hindi ka kagad bibili ng mga materyales. Kundi mag-ano ka muna, paplanuhin mo lahat yan. Amen? Titingnan mo kung kaya mo bang ipinance lahat yung materialis na yon. Siyempre, kukumpute mo muna yon. Amen? Ganun din po yun sa ating mga Kristiyano. Kailangan po, sa buhay po natin, po tayo, yung maging mapanuri po tayo. Yung kailangan maging handa po tayo. Hindi po tayo kaagad-agad na sumusugod sa laban. Amen? Kailangan po na maging aware po tayo na nandiyan ang kaaway, nakaabang lang sa atin. Amen? Kailangan sa laban na ito, kasama natin si Lord sa laban. Hindi tayo makakapagtagumpay sa laban kung hindi natin kasama si Lord sa buhay natin. Amen? Kung ikaw, nagsasarili tayo ng lakad, hindi tayo magtatagumpay. Amen? Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay kaya natin gawin, mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na siya ang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya nga, sa buhay natin, kung gusto natin na tayo ituring na karapat-dapat ni Lord, dapat nating laan tayong magpasan ng mga problema sa buhay upang tayo'y patuloy na makasunod sa Panginoon. Amen? Ano po yung una? Ang una po, ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina ng higit kay Lord, hindi ka magiging karapat-dapat para kay Lord. Amen? Kaya nga dapat ang pagmamahal natin para kay Lord nandun sa taas. Siya ang first priority. Hindi siya second priority. Ang pinaka nilalapitan natin para hingian ng payo at advice si Lord. The best siya magpayo. Makikita yan sa kanyang mga salita. Amen? Kaya nga sa buhay natin, mahalin natin ng higit si Lord, higit sa kanino mang tao. Amen? Dahil yun ang sukatan ng ikaw ay ituturing na worthy, karapat-dapat ng Panginoon. Pangalawa,
kailangan kang maging handa na sumabak sa laban. Kailangan maging handa ka na mapagtagumpayan ang problema sa buhay mo. Amen? Amen. Tapos, ang sabi po doon, sa verse 39, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. So dito po makikita po natin, sa buhay po natin, pag masyado po tayong focus, na yung bang puro na lang sarili mong kapakanan, ang iniisip mo, pero hindi ka nagbibigay ng time para kay Lord. Yung bang puro na lang yung mga plano mo, doon ka na lang nakasentro, tapos wala kang time, magbigay ng time para kay Lord. Ang sabi po doon, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala. Ibig sabihin, lahat ng mga pinaplano mo sa buhay na pansarili, darating yung time, mawawala ng kabuluhan mo. Amen. Pero kapag ikaw, ginawa mo kung ano yung gusto ni Lord sa buhay mo, pagdating ng panahon, tatanggap ka ng gantimpala. Amen? Kasi po yung ang Kristiyano yung nagsasakripisyo para sa Panginoon, in the end, meron kang gantimpala. Pero kapag ikaw, nangarap ka lang, pansarili mo lang, hindi mo kasama si Lord sa mga plano mo, anong mangyayari sa mga balak mo? Magtatagumpay kaya yun? Hindi. Kasi nga nagsarili ka eh. Nagsarili ka ng mga plano, mga balak, mga desisyon, hindi mo kasama si Lord, anong mangyayari sa'yo? Diba? Matutupad mo ba yung mga pangarap mo sa buhay? Hindi. Kaya nga, ang sino mang tao na nagsakripisyo ng kanyang buhay para kay Lord, ay siya rin magkakamit nun. Ibig sabihin, pagdating ng araw, lahat ng mga ginawa mo para kay Lord na sakripisyo, pagdating sa langit, meron kang reward. Sino may gusto ng may reward? Galing sa Panginoon. Amen. Lahat tayo gusto natin ng reward. Pero ang tanong, nagbigay ba tayo ng time para kay Lord? Yun yung pinakamalaking tanong eh. Nagsakripisyo ba tayo para kay Lord? Na kahit na anong mangyari, hindi tayo bibitaw kay Lord? Na kahit na anong mangyari, mananalangin pa rin tayo kay Lord? Kahit na may problema, magbabasa pa rin tayo ng Biblia, magsasamba pa rin tayo? Nagsasakripisyo ba talaga tayo para kay Lord? O ano lang, last option lang talaga si Lord sa buhay natin. Kapag may problema lang, saka lang tayo nananalangin. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, kung ikaw, yung mga bagay na ginagawa mo, ay isang paglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo yun dahil yun ang gusto ni Lord na gawin mo. Yung mga bagay na yun, magkakamit yun ng reward. Amen? Yung lahat ng mga bagay, makamundong mga bagay na ginagawa mo para sa pansarili mo, walang kabuluhan, walang kakwenta-kwentang mga bagay na yun. Amen? Kasi nga, pansarili mo lang eh. Hindi naman talaga yun ang gusto ni Lord para sa iyo eh. Alam niyo, kapag tayo, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, hindi yun gusto ni Lord, hindi tayo magtatagumpay. Amen? Kasi nga ako nga, naranasan ko yun eh. Sa buhay ko, plinano ko mag-aral sa kolehiyo, pero pag step ko ng pag-aaral, hindi ko may paliwanag, bakit kaya hindi ako masaya? Bakit kaya parang kulang? Yung pala, iba talaga yung gusto ni Lord para sa buhay ko. Kaya nga kapag sa ating pong buhay, ibinigay natin talaga ng buong buo yung buhay natin para sa Panginoon. Inalay natin. Pagdating ng panahon, lahat ng mga ginawa natin pagsasakripisyo para kay Lord. Yung pagbibigay natin ng panahon at oras para sa Kanya at sa Kanyang gawain, lahat ng yun, meron yung reward. Amen? Pero kapag tayo, ginagawa lang natin yung mga gusto natin gawin, bala natin, ito yung gusto ko, ito yung nakapagpapasaya sa akin eh. Ito yung gusto ng katawan ko eh. Ito yung nakakapagbigay ng saya. Yung lahat ng mga yun na iniisip mo para sa pansarili mo, mawawalan lahat ng kabuluhan yun mga kapatid. Hindi yun mag-benefit sa'yo. Ang magbe-benefit lamang kapag yung buhay mo, binigay mo talaga ng buo sa Panginoon. At yung buhay mo na yun, ibinigay mo para sa paglilingkod. Lahat
ng ginawa mo para sa Panginoon, magbe-benefit yan pagdating ng panahon. Amen? Kaya sa buhay natin, kailangan nating gawin lahat ng mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Huwag tayong gumawa ng mga bagay dahil lamang sa hangad nating maging tanyag. Sabi nga sa salita ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga bagay dahil gusto niya lang maging sikat, maging tanyag, bagkus magpakababa kayo. Amen? Kailangan natin sa buhay natin ito, isipin natin lagi, Lord, yung pagmamahal ko ba sa'yo, ganun ba talaga katayo? Ganun ba talaga kataas? O baka yung pagmamahal ko sa'yo, unti-unti nang nawawala. Amen. Kailangan nating mag-self-examination sa Panginoon. Amen. Huwag na natin pakikialaman yung katabi natin. Amen. Bawat isa sa atin accountable kay Lord. Amen. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Panginoon. Ngayon tayo, sa sarili natin, mag-focus tayo sa sarili natin. Lord, pag-ibig ko ba sa'yo, nag-aapoy pa ba yung pagmamahal ko sa'yo o unti-unti nang namamatay yung apoy? Kailangan natin tanongin yun sa Panginoon. Amen? Baka naman mas lalo na yung pag-ibig natin hindi na kay Lord kundi sa mga makamundong bagay. Amen? Sa mga worldly things. Mas minamahal natin yung worldly, kamunduhan. Pero si Lord, hindi na natin siya minamahal. Amen? Diba? Sabi nga, huwag mong mahalin ang mga bagay sa sanlibutan. Amen? Kaya sa buhay po natin, kailangan nating mahalin talaga si Lord ng todo-todo. Amen? At kailangan nating maging handa na sumuong sa problema upang sa gayon, totoo tayo makasunod sa Panginoon. Amen? At pangatlo, magsakripisyo tayo para kay Lord. Amen? Mag-sacrifice tayo ng time. Maglaan tayo, mag-set tayo ng time talaga para kay Lord. Hindi yan pwede, lagi ka na lang busy. Busy ka sa gawaing bahay, pag-aaral. Hindi masama mag-aral, magluto. Pero yung time na magbigay ka talaga para kay Lord, dapat yun ay ibibigay natin. Amen? Kasi ngayon, yun yung talaga yung katibayan na mahal mo talaga si Lord. Pero kung hindi mo na yung ginagawa, ibig sabihin, hindi mo talaga mahal si Lord. Diba? Sakit nun, diba? Sakit nun kay Lord. Na tinubos ka niya mula sa kasalanan, tapos yung pag-ibig mo para sa Kanya, hindi naman talaga ganun katindi. Kaya nga sa buhay po natin, mahalin natin si Lord. Amen? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Amen? Amen. Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa, O God, ay mangusap ka sa bawat isa sa aming Panginoon na Lord, patuloy kang maghayag sa aming Panginoon, O God. Lord, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Nagkulang po kami sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami dahil yung pong pagmamahal namin sa inyo, hindi na po ganun katindi, Panginoon. Na Lord God, wala na po kaming time para sa iyo. Lord, patawarin po ninyo kami. Kung minsan, hindi po na po kami nakakapanalangin sa iyo, hindi na po kami nakakapagbasa ng Biblia. At hindi na po namin kayo nasasamba, Panginoon. Lord, patawarin po ninyo kami. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, O Diyos. Ang aming mga isipan, Panginoon. Lord God, patawarin po ninyo kami sa mga pagkukulang namin sa iyo. Lord God, napakadakila po ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Lord God. Ibinigay mo po yung buhay mo para sa amin. Salamat po, Lord God. Pumusap po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ma-realize namin, Lord, ang aming mga pagkukulang, ang mga pagkakamali, Panginoon. Hipuin niyo po kami ngayon sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Na Lord God, mula sa araw na ito, Panginoon, iaalay namin yung sarili namin sa iyo. Ilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Yes. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin namin ito po'y
maitanim sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, at magbunga sa aming pang-araw-araw na buhay, O God. Dalangin po namin, Panginoon, napakamahalin po namin kayo ng todo-todo, O Diyos, na maging handa po kaming humarap sa pagsubok at problema at sumunod sa iyo, Panginoon. At patuloy na magbigay, magsakripisyo ng panahon para sa iyo, Lord God. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord. Patuloy namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo po'y manatiling nakatayo. Tayo po'y darako po sa banal na hapunan. Sige po, bago po tayo mag-partake ng Lord's Supper, lahat po tayo yumuko at manalangin po tayo sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng sandaling pananahimik. Manalangin po ang bawat isa sa Diyos at humingi ng